gusto kong tingnan ng sarili ko bilang isang problem solver. Marami tayong problema sa pagluluto. Isa sa mga problema ng mga household sa pagluluto ay laging merong bahaw. Teka lang, mukhang bagong saing eh. Hindi naman papakita ni Jerome to. Oo, nasa akin ang loyalty ni Jerome. Muusok pa nga. Ano ba yan? Sabi ko magsaing kayo kagabi. Hindi, galing sa rep yan. Galing sa rep. Galing sa rep. Kung nasemplang yan, tangina. Oo. Inulit pa. Bahaw, pare. Ang daming tira. Oo. Magsasaing ka, tapos di pala uuwi yung si ganto, si ganyan. Tapos minsan, parang feeling ko gusto ko mag-4 rice, pero isa pa lang, busog ka na kasi ang ulam mo ay yung mga episode si Ninong. Mga ganon, mga ganon. Nasusuya agad sa mukha ko, di ba? So minsan, marami talagang bahaw sa bahay. Tapos, ang ginagawa lang dyan, tulad siguro ng 99.9% ng household sa buong Pilipinas ay sinasangag. Ayaw natin sayangin yan. Tama-tama naman. Kasi, kunyari, gabi, kinabukasan, may fried rice kayo. At mas maganda isangag ang bahaw dahil mas natuyo na siya. Mas buwaghag na siya ng konti. Huwag nang lalagkit, pre. Ayaw natin nun. Oo. Sa bahay lang namin ginagawa yung pre. Pag nasangag na yan, patay na germs niyan. Sabi ng tatay ko. Oo. So ngayon, nandito ako para solusyonan ang ating mga problema sa bahaw, di ba? Ngayon, kung ikaw ay wala natitirang bahaw, edi ayos. Magaling kang magtansya, di ba? Marami akong kilala tao, di marunong tumantya, di ba? Ngayon, bakit? Parang may naaalala ka sa di marunong tumantya. Uy. Natakot ka. Nagtanggal ako sombrero. Nainitan kasi ako. Pero yun nga, marami tayong i-explore. Pwede nating gawin sa bahaw para, alam mo yun, kung sakali, kunyari, ang fried rice sa kaya nyo kainin, kalahati lang no natirang bahaw, di ba? Meron ka pang gagawin sa iba, di ba? So, unahin na natin yung pinaka-shocking at kakaiba, pare. Gagawa tayo ng dessert. Wala pa eh. Gagawa tayo ng dessert, pare. Gagawa tayo ng... dalawa pwede natin gawin dito. Either chocolate pudding o chocolate truffles, pre. Gawa sa kanain. Yan, doon ka mabigla. Kasi nakakabigla talaga yun, di ba? So, ano ba kailangan natin gawin, pare? Simulan na natin yun. Ano ba nangyari sa'yo? Kinagat ni Kuya Alvin eh. Ay, grabe! Rahaulo ka talaga eh, ha? Rahaulo ka eh. Ay, pero legit hit and run si Amid eh. Yun yung kwento mo eh. Baka naman... Hit and run. Oh. Nasang minto. Stop and pull, pre. Stop and pull. Ilang huminto, Iniwas niya. Iniwas ko. Para hindi na siya tumama sa kotse. Nagsakripisyo siya. hindi mo natamaan yung kotse. Hindi. Sino mali? Hindi ko alam eh, hindi ko nakita yung buong sitwasyon. Simulan natin to, pare. Magsimula tayo dito. Meron tayong kumukulong maliit. Ay! May nagbablog dito! Ano ba? Meron tayong kumukulo dito ng tubig, pre. Huwag masyado marami. Lagyan natin ng bowl sa taas. Ang tawag dyan ay double boiler o sa salitang Pranses, bain-marie, pare. Ano? Bain-marie. So meron tayo ditong chocolate chips. Kahit anong chocolate chips, pare. Ayan nyo dyan. Kahit anong tsokolate na meron kayo, wag lang siguro tableya kasi baka masyado siya mapait. Pero kunyari meron kayong mga chocolate bar dyan na galing sa tita nyo na ayaw nyong kainin pero di nyo matapon kasi baka pagalitan kayo ng tatay nyo, pwede nyo nang tunawin yun. 2 taon na sa rep, okay lang yun. So tunawin lang muna natin to, tapos handa natin itong susunod. Kailangan natin. Ano lang to? Basic lang to, pre. Food processor. Medyo kailangan tong bagay na to. Kuha tayo ng bahaw na mainit, pare. For transparency, ito po ay bagong saing dahil mga tao dito ay matatakaw at hindi po kami natitira ng kanin. Oo. Minsan pa, nag-emergency saing pa ako sa madaling araw pag nagugutom yung asawa ko di ba? So yung mga nagagalit dyan na bahaw daw pero bago saing. Oo. Ay, sorry. Kalma lang. Kalma lang. Kakatapos lang natin sa hate comments. Kakatapos lang natin. Oo. Kanin lagay natin sa food processor. Ngayon, mas maganda dito yung kanin na medyo maganda yung saing, hindi yung nagbabato pa. Wag yun, ayaw natin nun. Sabi ko sa inyo, pag kayo nagdroga, matik, tatanggalin ko kayo. Nasa kontrata natin yan, pare. Ngayon, gilingin muna natin ng konti ito. Meron ka bang nahuli? Meron ka ba nahuli? Bigla. Yun ba? Yun Mukhang ba? feeling ko rin. Ayan o. Parang kanina pa tulalayan eh. Hindi, dapat ganito pakita o. Ayan o, parang medyo Pakita mo nga yung cuts mo. Ay! Baka gusto yung bumili ng adjacent merch. Kasi hindi ko merch to. Ng mga tao nakapaligid sa akin, po-promote ko na rin. Hapunating sticker yan, pare. Waterproof, pwedeng ilagay sa motor. Pag meron ka nito sa sasakyan mo, pre, walang papara sa'yo. Pre, pag nasa unahan niya ng kasaluduhan ka bigla Pre, pag meron ka nito, pre, lahat ng Skyway, LX, lahat ng barrier niya, mag-aangatan lahat yan, pre. Ay, dito! Pare, pa-ID yan, pre. Papaload mo ka dito. Hindi na, matik yan, naka-integrate sa sticker.
Kapag meron kang ganyang sticker, pare, lahat ng pulang stoplight magiging berde. Oo, pre. Pag dinaan mo sa Forbes Park yan, pare, lahat ng gwardiya doon, snappy salute sa'yo yan, pare, gigil na gigil pa, di ba? So, hindi ko po alam kung saan bibilin to kasi exclusive lang po to. Exclusive lang po yan. Binigay lang sa amin, oo. Kahit pa si Ninong Ray. Ninong Ray, ha, man. Ako walang May sticker. 7 million followers. 8 million. Ay, 8 million wala. Si Habon. Meron 300 friends. Pero may sticker. Yan, medyo nahihirapan na yung tawag yung food processor. So, ngayon, lalagyan natin ng konting tubig. Para lang mag-loosen up. Para si Eminem. Loosen up in the music, the moment. May original na CD ka ba nun? May original CD ako nun, pre. Yan, tira nyo. Uy, panis. Yan, check natin yung ating tsokolate. Medyo nalulusaw-lusaw na siya ng konti. Dapat kapag naggaganto kayo, kapag eto napataka na kahit anong tubig, o kaya natansin ka ng laway nyo, magsisisi yan. Meaning, madidisbalance yung emulsion ng tsokolate, magmumukha siyang bagoong. Madalas nangyayari sa akin yan kasi ang unang-una ko negosyo, nagbenta ako ng chocolate truffles dati, diba? Diyan ako gumagawa, sa lamesa na yan, diba? So, nangyayari po talaga yon. So, kapag eto, nagmukhang bagoong, natansikan po ng laway ko yan, diba? O, Jerome, lagay yung picture ng sikulate. May page pa yun, pare. May page pa yun. Una ko negosyo yan. Hindi naman naglalag pa nun eh. Ngayon, ito marami klaseng tsokolate. Dalawa yung main na klase. Isang couverture, isang compound. Ang couverture chocolate, yan yung totoong tsokolate. Totoong tsokolate siya. Meaning, meron siyang cocoa solids tsaka cocoa butter. Ang compound chocolate, technically peking tsokolate. Meron siyang cocoa solids, meaning parang cocoa powder, parang ganun, yung main chocolate flavor. Pero ang pinaka-inaalis sa kanya ay fat. Yung fat niya na cocoa butter, mahal kasi yun, pinapalitan siya ng mas murang fat, palm oil o kung anumang vegetable fat, 'di ba? Para sa purpose na to, parehas lang naman siya, hindi na siya masyado nagmamatter. Pero ang pinagkaiba lang mainly nung dalawa, ang cocoa butter, ang melting temp niya, body temp. So kapag pasok ng tsokolate sa bibig mo, matutunaw agad siya. Kaya maganda yung mouthfeel niya. Minsan ang compound chocolate, hindi ganun ang isa matigas. Oo. Hindi pa masyado, pero pwede na yan kasi ilalagay na natin yan din eh. Walang sukat-sukat to, pre, ha? Bahala na kayo. So may pumatak na tubig, nakita nyo naman, di ba? Pero pasok na naman dyan. Ito, may tubig rin naman to eh. Pag minixan natin sa iba, hindi na nagmamatter yan. Knock. Booster, ang bilis ah. Bahaw. Level ba? Pwede. Kainis yun ah. Grabe naman yung kapihan na yan. Kung magulo, naiinis ako. Bahaw kubo ang puto. Bahaw kubo? Ang ganda nun. Maraming salamat sa Dilonggi sa pagpadala ng magandang kapihan natin, di ba? Alas 6 na ako nakatulog kagabi, bro. Gising na gising ako. Pag-deliver kasi dito niya, puta, nakailan tayo, di ba? Ang lagkit. Pag ikaw nakita akong kumain dito, Sorry. ano ang lasa niya? Champurado, pre. Actually, iba pala, no? Hindi na namin gagawin yun dito. Pero kapag meron kayong tira, bukod sa fried rice, pwede yung gawin champurado. Although meron tayong gagawin na parang ganong variation, pero hindi champurado, pare. Yan. So ngayon, ilalagay lang natin sa rep to, palalamigin natin, tapos mamaya, susubukan natin gawing truffles, diba? So ngayon, duro tayo sa ating pangalawa, and ito nga yung sinasabi ko, na parang champurado, pero hindi. Gagawa tayo ng arroz con leche, pare. Arroz con leche nga yung gagawin natin, and sabi ko nga, medyo malapit siya sa champurado. Yes, halos ganun din, pero wala lang tsokolate. Arroz con leche, directly translate as rice with milk. Parang ganon. Arroz is rice, leche is milk. So kapag tinawag kayo ng leche ng nanay mo, matuwa na lang kayo. Gatas po ibig sabihin nun, di ba? Hindi naman talaga ganto ang pagluluto nito. Lahat ng ginagawa natin dito hindi authentic kasi ginagawa lang natin ang paraan yung mga bahaw natin, di ba? Ngayon, etong paraan na to, technically paglulugaw, amaze na amaze si Alvin dito. Kasi sabi niya maglugaw daw eh. Kasi hindi niya alam na pwede daw maglugaw gamit ang bahaw. Hindi niya alam yon. So nung ginawa ko sa kanya yon, amaze na amaze siya. So technically speaking, pwede rin kayong maglugaw gamit ang bahaw. Pero alam niyo na lugaw, di na exciting yun. Ito baka exciting para sa inyo. So meron tayong tubig dito. Lalagyan natin ng bahaw. Okay na siguro yan. Tapos cinnamon stick, pare. Dagdag lasa lang naman to. Okay na isa. Tapos hihinaan pag kumukulo na to, sahaluin ang hahaluin para, well, hindi siya manikit sa ilalim, di ba? Tsaka pag hinahalo nyo kasi, risotto method, mas nare-release yung mga starches niya, mas lumalagkit siya, di ba? And yun nga yung gusto natin dito, di ba? Set aside na muna natin to, tapos doon na tayo sa pangatlo natin, pre. Halos sabay-sabay natin ginagawa to, di ba? So, yung pangatlo natin, eto hindi ko sure. At ang gagamitin natin dito, etong kasalukuyang hinuhugasan ni Ami Dina, makikita nyo mamaya. So, susubukan natin na gumawa ng karyo
karyoka, pare. Kunyari, walang food processor. So, gagamitin natin tong native na dikdikan na galing kay Chef RB Manabat. Chef RB, maraming salamat. Ewan ko kung magagawa ko to testing lang. Ngayon, kung ayaw nyo gamitin tong dikdikan na to at may food processor naman kayo, pwede nyo gilingin na lang yung kanin, di ba? So, kuha tayo ng kanin. Lagyan natin dayan. Game. Ikaw na, pagod na ako. Nakapagod Hindi. Dapat yata mababa. Oo. Ilayo niyo yung aso, baka kainin yung kanin natin. Ay, parang hindi siya ganun kahirap, Parang madudurog siya agad. Pero hindi natin gusto tong masyado maging pino kasi mochi na siya. Well, technically, yung ibang, ang karyoka, gusto ko lang i-discuss. Ang karyoka, may iba't ibang klase yan. Yung karyoka dito sa tapat namin, ang gamit ay kamuting kahoy. Yung ibang karyoka na nabibili, yung naglalako dati sa kalye natin, sa Talabahan, gawa sa ano yun, malagkit powder. Ngayon, hindi natin to gusto maging pino kasi kung maging pino, sana nag-ano na lang tayo. Mochi. Oo, Ay, ano? nag-powder na lang. Ay, lumalagkit siya. Kailangan ko siyang pigilan. Ganito ba talaga to? Yan, kaya may ganyan yan. Kaan yung pamalo niya, baka hindi dumikit Pahinga ako ng mantika at saka rubber spatula. Lagyan natin ng mantika, Tingnan natin kung effective. Etong mga to, hula-hula lang namin to Nag-experiment lang tayo dito Para tayo magtotropa na nag-trip lang sa bahay. May baho kami dyan, ano ba pwedeng gawin? Ganun. Pero tingnan nyo, Okay, giling pa. Pero malagkit siya. Ang lagkit niya, pre. Ang mouthfeel niya, iba na rin. Medyo makanin pa siya ng konti. Pero mas malagkit pa siya sa Mas malagkit pa siya sa malagkit. Malagkit na bigas. Mas malagkit pa siya sa malagkit na bigas. Sa biko, ganun. Kaya pwede kong gawin dito. Sige, okay na to. Tara. Gusto kong lagyan ng flavor sa loob Ang tikoy may tamis yun di ba? Lagyan na rin natin ng tamis sa loob. Lagyan natin ng konting timpla. Lagyan natin ng konting asin. Konting asukal. Yun, konti lang. Haluin natin. Pero hindi na hahaluin to. Parang ininid na to Ayan. Hindi ganyan kanina yan, pre. May magagawa kang iba dito. Subukan ko lang i-work, Ayan, maninid na siya. Siguro depende sa klase ng bigas. May mga bigas kasi, kanin na medyo matigas talaga. Pero hindi pa, rough pa siya. Kung talagang pipilitin mo, baka pwede. Ngayon, tikman ko lang to ng konti para lang malaman ko yung timpla. Ay, It is not just, pare. May hindi pengi pa akong asukal. It is not just, hindi siya basta-basta, pre. Hindi. Okay na. Thank you. Luwi lang natin. Pero malagkit na nga talaga siya. Pidilagyan mo nga ako ng mantika sa kamay. Teka, hugas lang ako. Hop! Sir, hard or soft lang po? Soft lang po. Soft lang. Yeah. Okay? Ayan, Natutunan ko kasi, doon sa onigiri episode natin, na ang kanin, kapag kanin lang siya na inasnan mo, ay may lasa siya. Gets mo? May sarap ang kanin, hindi siya matabang. May lasa ang kanin. So dito, inasnan natin siya, inasukalan natin siya. Tumambas yung dalawang spectrum ng lasa na yon. Yung leaning on the savory side, tapos leaning on the sweeter side, tapos pinagtatagpo mo sa gitna, di ba? Ang kanin po namin dito ay yung medyo kanin na, paano ko sasabihin to? Medyo malagkit. Hindi kami masyado mahilig dito sa buhaghag. Gusto namin dito yung parang Japanese. Actually, parang fake Japanese rice to di ba? Yan, binobola ko lang siya ng ganyan. Ang butche, pwede mong palamanan sa gitna. Yun yung ginagawa. So, pwede mo tong palamanan sa gitna. Hindi na siya magiging karyoka. Pagka ginawa mo, yung butche na yun, matik yun. Karyoka nga yung gusto kong gawin. Ang karyoka, may coating ng tsokolate sa labas yun. Meron ba? Ay, tsokolate, sorry. Asukal, oo. So, naisip ko, doon tayo pwede mag-introduce ng flavors. Kung gusto ng anak ko, coating. So, kung gusto ng anak ko na magkaroon ng chocolate karyoka, gagawa tayo ng chocolate coated karyoka. Di ba? Ngayon, gagawa ako mamaya ng isa pa, parang arnibal syrup, na yun yung magiging coating natin. Ididip mo. Ididip na lang doon or ididrizzle na lang. That way, pwede nyong iba-ibahin yung flavors itong bagay na to sa inyo, di ba? Pwede kang gumawa ng karyoka tanghulo. Pwede. Wala. Okay. Oti. Oti, Oti. Okay. Why? Okay na muna to. Stay lang muna natin yan. Mamaya natin iprito. Ngayon, tinan nyo tong natin. Balik tayo dun sa, ang tawag dun? Arroz con leche natin. Tumitibok-tibok na siya. Ngayon, wala pa yung leche natin. Leche natin, hawak yung camera 1. Thank you. Tama Talas. yan. Milk. Next na ilalagay natin dito, I'm sure nung panahon nila Magellan, wala pang evaporated milk. Ewan ko. Pero ang evaporated milk kasi, technically, ay concentrated na gatas lang. So, kung gusto mo mas concentrated na lasa ng gatas, evaporated milk ang gamitin mo. Kung gusto mo yung normal na lasa ng gatas, normal na gatas ang gamitin mo, di ba? So, eto, umiiyak na to para sa dagdag na tubig kasi ayan na, malapot na siya. So, idadagdag natin dito ay evaporated milk. Ayan natin dyan.
Pwede ba na umpisa pa lang gatas na yung ilalagay? Feeling ko masusunog siya. Kasi yung mga recipe na nakita ko, ganito yung ginagawa nila. Sa dulo nilalagay yung gatas. Ewan ko, hindi ko sure. I mean, pwede nyo sigurong itry, di ba? Pero palagay ko, dahil ang tagal naka-expose nung gatas, o sa init, tsaka sa malapot na na mixture, maring masunog. Di ko sure. Baka mag-albin, di ba? Unless lang, lalo kung malaki, yung lulutuin nyo, di ba? Pero kung ganito kaliit, baka manageable namang haluin. Pero nag-iba agad yung itsura nyo. Ang tamis, pwede sa asukal kunin, pero pwede rin naman sa condensed, Alaska. Baka naman, di ba? Magpapasko na, Alaska! Marami tayong pwedeng gawin dyan. Kasi lechon ko yung gatas di ba? Pag hindi ko kaya yun. Pero marami tayong pwedeng gawin dyan. Yan natin ng condensed. Ayan, tinan mo. Yan yung maganda, pre. Yung hindi naghihiwalay yung bigas dun sa sabaw. Di ba? Pangit yun. Kasi parang kanin ulam yun pagka ganon, di ba? Tapos optional, pwede naman, pwedeng hindi. Vanilla extract. Pero kung gusto mong mag-splurge, 'di ba? Vanilla bean ilagay mo, kayuran mo, 'di ba? Ngayon, optional, pero asin. May mga nagtatanong, bakit kailangan maglagay ng konting asin? Hindi mo naman nalalasahan. Hindi mo nalalasahan yung asin itself. Pero yung asin, inaangat niyan lahat ng lasa nandoon. Ganito gawin mo. Hindi ka naniniwala, kumuha ka ng konting kanin. Lagyan mo ng konting asin, tikman mo. O kaya, magtimpla ka ng gatas na may kape. Ito na gatas lang, 'di ba ginagawa natin dati 'yon? Gatas, kape o kaya kape, lagyan mo ng cream, tapos kurta mo ng asin. Ay, ang sarap. Lalabas yung lasa. Ayun, and that's it. Bilis Ang bilis, di ba? Nakagawa na tayo ng isa. Tsaka pre, admittedly ngayon ko lang ginawa to. And medyo, ano yan, white champurado. Alam mo yun? Pero, pero pag tinitingnan mo siya, ang ganda na itsura niya. So eto, pwede natin tikman mamaya to. Focus muna tayo dun sa iba natin, pare. So ngayon, sinasabi mo siguro. Siguro lang, hindi ko sure. Hindi ko sure kung sinasabi mo talaga. Puro matamis naman yan, ninong pogi. Puro matamis naman yan, Nino. Pangit. Ay, di ako yun. Ako tumigil ako sa Nino. Ako, sinabi ko, Nino. Kami na to tayo nagsabi. Yes, anak, I know who betrayed me. I understand. Thank you very much. Meron tayong gagawin, pre. Ito ay hindi authentic recipe, pero inspired sa isang recipe na noon ko pa nakikita at matagal ko na rin gusto subukan. At ngayon ko lang siya gagawin, pare. Gagawa tayo ng dolma. Hala, aninong dolma? Nino, Dolma. Pangit ka ba? Ang dami naman dagdag dun, pre. Ang dami naman. Pero basically, ang dolma ay rice stuffed in leaves. Originally, ang dolma ata ay grape leaves ata ang ginagamit. Pero nakita ko, hirap ng grape leaves. Ang grape sa Pilipinas I mean, walang grape leaves siguro mabibili dito or meron man, mahirap man. Pero pwede kang gumamit ng repolyo, pare. Pwede yan. At ang repolyo, napakadaling bilhin yan, di ba? So, gawin na natin yan, pare. So, ang ating repolyo, ay narito na. Ang repolyo, madalas nakikita natin may itim-itim yan. Maganda dyan, madaling ipil yan. Pwede yung gamitin yung next layer. Mas maganda. Kaya may dinilaan ng kambing. Baka dinilaan nga ng kambing to. Baka dinilaan ng kambing, di ba? Ang kailangan natin gawin, tanggalin natin yung core, pare. So, tanggalin natin yan. Saksak mo yung kutsilyo nyo, Dayan. Mas maganto. Tapos, ito ba yung matatanggal? Uy! Hindi pa natanggal. May naiwan down. Lagay natin yan, di na Ngayon, ito ay malay. Kasi dapat, nakalubog itaw. Baka meron tayong mas malaki. Actually, baka pwede na to. Paikot-ikutin nyo lang. Medyo mapanganib nga lang ang larong ito. Kapag malambot na enough yung dahon natin, ito ay matatanggal. Pero kung makikita nyo, medyo siya may katigasan pa. Actually, nakita ko iba, tinatanggal yan. Tinatanggal yung gitna. Mukha namang pwede to Mukha namang pwede. Maraming salamat, Amadeus. Pero medyo concerned ako. Kasi yung ilalim na part niya, medyo matigas. Baka hindi natin marolyo. Baka, pwede natin isawsaw lang ng konti. Para lang kasi kung yan malutong pa, mahirapan tayo i-rolyo yan, di ba? Sorry sa mga marunong gumawa nito. Ito po yung aking first time. Ganito na lang gagawin ko. I-check ko isa-isa, individual, yung mga dahon mamaya bago mag-rolyo. Para makita ko may matigas pa. Tapos, lutuin ko na lang sila dito. Di ba? Sasawsaw ko na lang. Di ba? So, ang ginawa ko, sinalang ko siya para lumambot siya. And napalambot naman karamihan. So, prepa natin yung dahon. Ginagawa pala dito, yung matigas na part, tinatanggal. Actually, pwede mo rin putulin pa sa gitna, depende sa size ng dahon Kahit papaano mo naman, kasi sa nakita ko, kahit sa papaano mo siya i-rolyo, o basta marap mo siyang ganyan, Yan, parang ganyan. So, napiliin na yung mga dahon, tapos yung mga matitigas, tsaka yung mga pulit-pulit na dahon, na-chop na namin. Lagay natin sa isang bowl. Gagawin na natin yung palaman, pare. Sibuyas. Etong palaman na to, hindi na to authentic, pre, Ano na to? Bahala na kayo dito. Basta kinuha lang natin yung idea na yung kanin, papalaman sa loob ng repolyo. Yun lang yung kinuha natin, pare. Bell pepper. Ground beef, pare.
Yan. Kung di ako nagkakamali, no? Originally, ang ginagawa talaga dito, parang par-cooked yung kanin, yung bigas. Parang half-cooked, parang gano'n. Oo. Hindi siya bigas, pero parang niluto na ata. Pero wala naman siguro masyado magiging problema, di ba? Naghahanap nga lang tayo ng parang paano natin magagawang kakaiba. Yung mga tirang bahaw natin, di ba? Para di masasayang. Oo, tama. So, bahaw, lagay tayo dyan. Asin, pare. Kinchay. Kung ayaw nyo na ito, huwag kayong maglagay. Wala nang problema doon. Nasa sa inyo na yan. Kasi lagyan nyo ng adobo rice balot nyo dyan eh. Di ba? Di ko alam kung babagay, di ba? Pero nasa sa inyo na yan. Paminta, paprika, nor, chicken powder, para. Kung gusto nyo lang. Yan. Inong beef yan. Nilagyan mo ng chicken. Kubibuba! Ha? Kubibuba. Ngayon, lamutakin natin yan. Medyo weird lang para sa akin, aminin ko, na maghalo ng hilaw na karne sa lutong kanin. Medyo weird siya. Aminin ko yan. Kaya mag-alala, lulutuin pa natin yan, pre. Ay, tatrabaho eh. Nice stress. Ayan. Dahil hilaw yung baka natin, tapos luto yung kanin natin, malagkit yan, pre. Ito yung space, di ba? Pwede nyo ganyanin yan. Kuha tayo ng palaman natin. Kuha tayo yan. Ngayon, again, first time kong gagawin tong bagay na to. So, hindi ko alam kung gaano karaming palaman. Ganyan ba dapat? Okay na ba yan? Dagdagan mo. Dapat. Hindi, malami ko yan. Sasara natin na ganyan. Hindi, ayan. Galing nyo mag-hold yun. Yan! Oy! Oh, pare oh. Yun. Di ba? Ay, ang ganda. Order sa restaurant to. Di ba? Ang ganda, di ba? Tapos, lalagay natin yan din eh. One more time. Baka nakakalimutan nyo. Oh. Yung mga knock-knock nyo. Ako palang meron. Ano palang mo? Shit. Knock. Oy! Who's there? Bahaw. Baho. Bahaw. Laban-laban muna kasi. Laban. Apo, who's there? Bahaw. Baho. Bahaw much Much is that dog in the window? Trabaho ka na ulit doon. Umentry lang. Umentry lang. Ano, ito ang ano ko dito, hindi siya ganun kahirap ibalot tulad ng pagbabalot ng lumpia natin kasi siguro malaki yung repolyo, ganun ba? Tsaka hindi kailangan masyadong strict yung pagbabalot. Malambot. Malambot yung repolyo. Isa rin yun, no? Yan, no? Diba? Ang ganda. First time ko yan, ha? First time ko yan. Paano pa pag second time? Diba? Okay, balot ko muna to. Balikan nyo ako dito mamaya. Ay. Ang ganda, oh. Diba? Tira mo yan. Legit, pre. Ang ganda na itsura niya. Nakakatuwa para sa first time, diba? Meron tayong tubig dito. Lagyan natin ng tomato paste. Kanawin lang natin dyan. Asin. Tapos, ito nakita ko lang na nilalagay nila. Pero olive oil, pare. Doña Elena. Baka naman. Lagyan natin dyan. Bubuhos natin. Hindi siya lubog na lubog. Tapos, lulutuin natin to. Ngayon, ang dahilan kung ba't lulutuin to, kasi, siyempre, hilaw. Yun yun. Tsaka gusto natin to malambot na malambot yung repolyo niya, pare. As in, malambot talaga. Parang makakagat mo na lang siya ng walang resistance, pare. Tapos, wala akong takip para dyan eh. Si Tito, iba na kinaadikan eh. Kape na eh, di ba? Kape na. New life, oo. Bago. Oo, so marami tayong aluminum foil at hindi natin kailangang magpaalam. Actually, yung iba, sinasalan to sa oven. Para rin na nakatakip muna, tapos tatanggalin nila yung takip para na-expose yung taas, matusan ng konti yung taas para mas maganda. Pwede naman yun kung willing kayo magbukas ng oven. Kung hindi naman, ganito na lang, pre. Pwede na to. Maluluto pa rin naman yan, di ba? Diyan na yan hanggang mamaya. Tapos, plating na lang yan. Tapos, kakainin natin. So, meron pa ba ako nakakalimutan lutuin? Check ko lang yung listahan natin, ha? Eto. Makulit lang tong recipe na to, pare. So, medyo ano lang to, makulit lang tong recipe na to. Kung meron kayo nitong equipment na to, spoiler alert, waffle maker, pwede nyo gawin. Kung wala naman, wala lang. Huwag nyo nang gawin. So, et yung harot natin, kasi magluluto tayo ng kanin, ng bahaw, pare. Sa waffle maker, ano kaya mangyayari, pare? Alamin natin yan. Pre, tirang kanin. Diba? Tirang adobo rin. Pre, tira talaga yan. Kita mo, nagsesebo pa, pre. Diba? Kailan pa to, pre? Tagal na to. Tagal na to. Oo, ancient adobo na yan, pre. At yun nga daw yung mas masarap. So, gagawa tayo ng waffle adobo rice, pare. Hindi ko alam. It's either magiging kalokohan tong lasa na to o masarap, pare. Kasi ang adobo rice, sure na masarap, di ba? Pero paano kapag niluto natin sa waffle maker? Ngayon, ito lang, didiscuss ko lang. Kung, hindi ko nga ng waffle doon. May waffle pa dyan eh. Habang
naghihimay ako dito, i-discuss ko sa inyo ng konti kung bakit nag-e-exist ang waffle, pare. Wala na? Okay, Jerome, lagay ka na lang ng picture dito ng waffle. Kung mapapansin niyo yung waffle, meron siyang parang butas-butas. Paganon-ganon. Bakit siya may paganon-ganon? Kasi mas maraming labas ang waffle kaysa sa loob. Medyo nakakalito. Mas marami siyang surface area. Gets mo? Kaya siya maraming alon-alon. Marami siyang alon-alon. Hindi siya isang flat na ganon. Kasi kung flat lang yan na ganyan, na parang pancake, ang matutusta lang yung labas. Yung flat lang na yon. Ngayon, dahil ang waffle ay may paganyan-ganyan, mas maraming space yung naka-expose sa init. Basically, mas maraming area yung nalalagyan ng Maillard. So, mas maraming tutong sa kanin, di ba? Matututong yung kanin, matutusta yung kanin natin. Na alam naman natin, ang kanin na tostado, masarap. Ang kanin na tutong, hindi. In theory, magkakaroon tayo ng crispy, crispy adobo rice. So, maghihimay lang muna ako dito ng matagal, tapos gawin na natin yan. So, sinama din namin yung mga sebo-sebo, pati yung gelatin. Yung masarap di ba? Lagyan natin yan dyan. O, syempre, bahaw. Yan. Pero dadagdagan ko ng timpla to kasi may umubos na nung sabaw nung sarasa nung adobo Konting toyo lang. Matakin lang natin yan. Parang ang sarap nga nito Sorry na lang po dun sa makakain ng pamintang buo. Ako nakachamba ng pamintang buo, pre. Nga pala, gusto ko na iabang yung ating magandang waffle maker. Hindi siya waffle maker, multi-grill siya. Meron siyang flat na attachment. Ayan, Galing siyempre sa DeLonghi DeLonghi multi-grill, pare. Meron siyang flat, pancake. Meron siyang grill. Maganda dito, umiinit yung baba, umiinit yung taas, pare. So, sabay naluluto, di ba? Kahit dun sa flat. Nagluto kami liempo kahapon dyan, ang ganda. Waffle ang ganda, pancake ang ganda, pare. Ang lupit. Nagluto rin kami ng itlog dyan. Ang lupit. Nagluto ko itlog, di ba? Tapos, may mode yan kung saan ayan hindi nakadikit. So naluluto mo itlog. Tapos sabi ng mga taga DeLonghi, ngayon lang namin nakitang ginawang ganyan yan para sa itlog. Para naluluto yung sunny side up. Ang ganda, yung pinakamaganda sunny side up na nagawa ko sa buong buhay ko, pare. Pero ngayon, gagamitin natin yung waffle attachment natin. Uy, para masyado marami yun, buwasan natin. Mga kaibigan po natin yan sa DeLonghi, malamang po wala pang gumagawa nito. Pasensya na po uli, and you're welcome na rin po. Yan, okay? Tapos, tara natin. Hindi, magsasolid to, pre. Maganda pakiramdam ako magsasolid, tapos matutusta. Ewan ko maganda pakiramdam ko dito. Parang yan, yung dati niya parang inangit. Inangit. Di ko alam. Inangit. Igit lang kasi yung alam ko, pre. Pero yun, parang ganun nga. Pero matamis sa application kasi yun, di ba? Ito, savory application. So, hintayin na lang natin to, pare. Tapos, ayun, sana okay, di ba? Ito na, pre. Gumana kaya? Alauna. Alas 2. Alas 3. Oy! Matatanggal to. Kung confident ako. Pre, ang ganda. Legit. Di ba? Adobo rice waffle. Di ba? Ang ganda ng pagkakatos na. Di ba? Tsaka may adobo rice, hindi mo may pagkakaila, pare. You cannot deny it. Ang ganda. Actually, pwede mo ang gawa ng adobo sauce pa to. Pero kahit hindi na, ito na lang muna. Proof of concept lang naman muna, di ba? At ito na, pare, ang ating adobo rice waffle na ewan ko ako, visually, ang ganda niya, di ba? So, ano pang kailangan natin gawin? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, suma ka muna. Konti lang. Baho naman! Ano yan? Gara nito Ano? Sorry. Yung pala ako nagsisipilyo. Wala kasing tubig Buti na lang, meron ditong Happy, sulit sakto pak, pare. 59 pesos, 150 grams, pare. Ang maganda dito, pare. Binuksan mo, natayo. Ay! Di ba? Kita mo yan, di ba? So, yung pinagkukuhanan mo ng toothpaste, malinis. Nasasarap pa. Ay! Di ba? Ang galaan! Isipilyo na ako. Sige, gusto mo ba Ito na nga ito na. Ganun pala pakiramdam pag kinakana ako yung paa mo, pre. Wala, hindi naman nagsisipilyohan yung paa Ang baho naman nun. Buti hininga ko pa, mabango, pare. Pero yun nga, happy sulit sakto pack, 59 pesos, 150 grams, resealable, at higit sa lahat, pare, tumatayo. Yun ang pinakamahalaga sa lahat, di ba? So, tikman na natin to, pare. Ay! Bango Talaga ba? Talaga ba? Mabango? Sir, shooting, sir. Umama sa akin yung lente.
Okay. Yung lutong niya sakto lang. Pero yung loob, pakita ko na lang. Diba? Ang ganda ng loob. My son, come here. Like it? Okay, may sit down. Matawa ka, halika dito. Di porkit nag-gym ka, tatawanan mo ko, ha? Knock na. Wala pa pala. Nakta ka na ba o mamaya na? Uy, patikimin mo na. Pinapunta mo sa tabi mo eh. Gagati mo na nga lang. Nag-stock up na yung boss. Sige. Ano, masarap ba? Sarap. Sarap? Ano masabi mo? Bisa pa. I-reset nyo nga muna to. Kaya habon, pindutin mo yung ano. Reset button. Reset button, nasa ilo. Ito ba yun? Alright, oo. Ayan. Kamusta? Masarap, di ba? Masarap. Hindi ko na. Hindi, legit, pre. Masarap siya. No joke. Like, pag sinabi mo ang adobo rice, so parang hindi ka pa maniniwala, eh, ba? Halika nga dito. Yung itsura kasi, mukha siyang waffle din. Oo. Ang galing, di ba? Oh. Nagkatahan. Oh, sige. Sir. Sarap. Sir, nagtatrabaho tayo, sir, ha? Trabaho, ha? Nagbibigay lang ang input. Trabaho muna, sir, ha? Trabaho muna. Masarap siya. Pero feeling ko, kunyari, adobo glaze, tapos matamis, pasado, pre. Ang galing niya ito. Legit, ito yung pinaka, siguro, katarantaduhan. Lahat ng ginawa namin dito. Pero it works. Ngayon, gagana lang ba to kapag meron kang waffle maker? Paano kung wala ka nitong, tulad ng amin dalawang multi-grill? Hindi, pre. Gagana yan sa ano, kuha ka ng non-stick pan, i-press mo doon. Kunyari, gawin mo lang siyang patty, press mo doon. Yung panghulma, pwede rin. Yung Ano pang hulma? Yung sa itlog, di ba, meron yung mga paano nakakapagluto ng perfect na bilog. Pwede yun. Ayun, Pero, bilog naman yung pan eh. Isakto nyo na lang sa pan. Tapos pag isi-serve mo, slices, parang pizza. Ayun. Parang, kumbaga parang torta. Gagi, ang angas. Oo, maangas yun. Hindi, legit pare. No joke. I-try nyo tong bagay na to kasi I'm sure lahat tayo may kanin. I'm sure lahat kayo marunong magluto ng adobo. Pwede nyo gawin to. At hindi nyo kailangan hintayin maging bahaw. Kahit rekta yung adobo rice ang gawin nyo yan, di ba? Hindi lasang tutong. Hindi lasang totong. Lasa siyang masarap. Masarap na tostado, di ba? Ito pa. Ngayon napatunayan natin to, hindi lang adobo ang pwede niyong gawin dyan. Kahit anong Pilipino ulam. Pero ito lang ang akin. Huwag masyadong may tamis kasi maaring masunog, di ba? Bago niyo makuha yung tosta, baka sunog na siya, di ba? Buti yung nagluto ng adobo, hindi matamis kasi kung nagluto niya matamis yan, di ba? So may hirapan tayo dito. Pero ano pa ba? Menudo? Pwede mong ganito din ang menudo pero tatantarin mo yung baboy, Tatantarin mo mabuti yung baboy. Ano pa ba? Caldereta, pwede rin, di ba? Promise, pre. Ang ganda nito. Okay na ata tong dolma natin. Pwede natin tikman to, pare. A word of warning lang, pare. Ang overcooked na repolyo, such as this one, as nakakulog, amoy utot. Para siyang labanos. Ang labanos may amoy utot din, eh. May amoy utot din ang labanos, eh, di ba? Pero par, eto siya, oh. Natusta yung ilalim. Natusta yung ilalim kasi nga, may olive oil. Naprito siya. Ang galing nito. Ba't hindi ginagawa sa atin? May repolyo din naman sa Pilipinas. May kanin din naman, di ba? Pare, at eto na, ang ating hindi authentic na dolma or siguro para lang mas fitting. Cabbage roll. Ganoon na lang. Cabbage roll, di ba? Yun. So, ano pang kailangan natin gawin? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, suma ka muna. Konti lang. Perfect bite, di ba? Grabe, strong. Ang sarap! Bakit lumalayo ka, George? Teka lang, may condiment kasi to. Yogurt daw. Try naman natin ng may yogurt. Ito yogurt malamig. Pangontra. Perfect bite ulit. Oy. George, kaibigan. Sumubo na ang kasi. May sinubo ng iba eh. Tumikim na pala. Higupin ko yung init. Oo. Parang may na-unlock na bagong level yun, Pag mataga ka, gusto mo ng repolyo. Oo. Masarap siya. Ginan, mais ka na. Sana nagdagdag pa kami ng mas maraming kanin pa. O para sa peta, mas makanin pa sana, di ba? Oo. So, meaning, pag mas makanin siya, mas tipid siya. Alam mo yun? Mas tipid siya. Pero, no joke. Ako ang dahil kong gusto sabihin sa pagkain to. Pero, siguro patikimin ko na lang si Mr. Ian Jimena. Ayun. Pagdikitin natin yung mga dolma natin. Boom, buo na uli. The perfect bite, pare.
Bakit parang nahihirapan kayo? Masarap ba? Oo, sarap. Bagay yung ano ngayon. Hindi, dito ka na. Hindi, eto. Doubtful ako dun sa step na nilalagyan ng tomato paste na may tubig, na may olive oil. Doubtful ako dun. Kaya ko, bakit ang weird naman na step na to? Pero hindi, pre. Importante siya. Kasi papasok yung basically tomato sauce sa loob. Tapos yung tomato paste, kapag naubos na siya, yung olive oil, pag naubos na yung tubig, yun ang magpiprito sa kanya. Ang sarap. Ikaw di mo natikman, di ba? Kasi napasok ka. Oo, pasok. Halika dito. Ano? Bagay. Ang sarap, di ba? Bagay. Lagi ang sarap. No joke. Ewan ko na-amaze lang ako kasi first time kong gawin tong technique na to. Yogurt, gusto mo pa? Hindi, kanan nga. Kanin pa, di ba? Dapat ano to? Medyo mas solid pa ng Mas konti. solid pa. Mas solid pa ng konti. Ayan, actually ito yung mixture, oh. Pinapahalo ko kay Amity. Yan, pinadagdagan ko ng kanin, tapos mas solid siya kasi isasalang namin yan dito sa waffle maker. Pero pre, masarap yung feeling, yes. Pero ang masarap dito yung repolyo eh. Yung repolyo yung masarap. Actually, Di ba, no? para ang highlight dyan yung Yung doon ako na-amaze. Kasi usually, pagka sa mga gantong putahe, yung feeling yung masarap. Di ba? Pero dito yung repolyo yung masarap, pare. Ewan ko exage na ako, pero promise, isa to sa mga masasarap na niluto ko recently. Not saying na hindi masasarap yung mga iba ko niluluto. Nakachamba ako dito. Pre, chamba talaga. No joke, chamba talaga. Ang sarap, di ba? Hindi hindi mainit. Hawak ko, pre. O, kiss mo na lang yung dulo. Legit par, masarap. Dapat nyo itry. Sa lahat ng mga niluto ko within the last 2 months siguro, baka eto pinakamasarap. No joke. Tama ba yon? Tama! Oo, tama! Ano sinasabi nyo? Hindi masarap yung ako niluluto? shit test pala yun. Test yun, pare. Test yun. Hindi, promise. Itry nyo, pare. O, doon na tayo sa next natin. Maaubos ko pa yan eh. White champurrado. Aros con leche para mas sosyal. Kung gusto mong mas malabnaw, wala namang problema. Dagdagan mo ng tubig o gatas. Kung gusto mong mas malapot, reduce mo pa. Yan. Tapos, yung mga nakikita ko, naglalagay sila ng cinnamon powder sa taas. Admittedly, parang di ako excited sa bagay na yun. Pero kaysa naman magmukha lang tong puti sa mangkok, lagyan na lang natin, pare. Tapos paminta. Ay, pwede to, pre. The reverse champurrado. Chocolate sauce yung ilalagay mo sa taas, di ba? Reverse champurado, di ba? At eto na, pare, ang ating arroz con leche. Pa ba kailangan natin gawin dyan, pare? Tikman na natin yan. Pero, Sapatos. ha? Pagtanggal lang sapatos. Alin? Pagsali. Yung? Jerome Strong, mamumuna konti lang. My son, come here. You like it? Say, Batang ere. Knock, knock! Oy! Step! Bahaw! Bahaw namin maliit lamang. Pero, I'll rate myself 9.5 out of 63. Pwede na. Promise masarap siya. At feeling ko, para sa nakararamihan, mas madaling humanap ng ebap kesa sa cocoa powder. Kunyari gusto mo lang talaga ng, magkaroon ng snack, di ba? Kung tutusin, pwede mo rin gawin sa gatayan eh. Kung magkakapitpitan tayo ito. Kasi nangyayari na yun, pre. Yung ginataang mais. Oo. Parang Itsura mo. parang may something, pero masarap siya. Masarap siya. Gusto mo yung cinnamon? Gusto ko kasi pagkakain mo, ay yung una mo malalasahan. Ay, wala mo malalasahan. Balance yung gatas na. Amity, ka dito. Knock! Who's there? Bahaw! Bao! Hindi, naisip ko, kodigo? pero kailangan ko yung lyric. I would go through all this pain. Take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby. Bahaw, won't you the same? Tama na. Hindi lang ako marunong kumanta, pre. Maiiyak siya eh! Tigim na lang tayo. Ano? Nag-ahalo eh. Ano naghahalo? Okay ba o hindi? Yung tanong. Okay. Anong mas kakainin mo? Mas makakarami ko nito kaysa sa champurado. Talaga? Mas gusto ko yung mild niya. Mild, tama ka. Tama. Teka lang, may tinapay ba tayo dyan? Kasi ang champurado, sinasawsawan ng tinapay yun eh. Pero dapat nga ito pandesal. Dapat ito pandesal talaga. So, anong oras na, pre? 7:30 ng gabi na. Di ba? Actually, parang may nakita akong pandesal dyan. Sige, labas mo. Pero eto na eh. Carbs on carbs. Masarap. Uy, may pandesal May pandesal nga! Hoy! Saan bansa ka lumaki? Saan bansa ka lumaki?
Ang pandesal mo, croissant, pare. Ang social, croissant. Ano yan? Halo-halo pa. Ito, kababayan, may kagat pa. Kanino ba to? Ito ba pandiregla sa inyo? Oh, you like it? You like it? It's good, right? Ngayon, gusto ko lang sabihin na hindi nyo kailangan tong hindi nyo to kailangan simulan sa bahaw. Pwede nyo to simulan sa bigas. Walang problema doon. Sadyang hinahanapan lang natin ng mga pwede pang paggamitan, yung mga bahaw na pangkaraniwan pina-fried rice lang, di ba? Ilan pa? May dalawa pa tayo, pare. Doon na tayo sa isa. So, ito yung fake karyoka natin, pre. Mantika tayo dito. Prito na natin. Hindi ko muna masyadong mainit talaga yung mantika kasi kakapanood ko lang nung yung lumolobo. Yung sa Vietnam, baka ganun yung mangyari dito eh. So, dahil nga nag-request yung anak ko na gusto niya daw chocolate karyoka, madali namang gumawa ng chocolate sauce. Pero meron din kasi kami dito, bigay din ng DeLonghi, dark chocolate yung nilalagay sa sa mga kape-kape. Mangko. Baka mamaya ibalasan ito eh. Pero, body shot! Dark chocolate, masarap. Sarap. Sumipa yung sarap bigla eh. Hindi, legit, ang sarap, ang sarap. So, mamaya lalagay natin sa karyoka natin yan. Sa kabila, ang bala ko kasing gawin dito, parang arnibal syrup lang. Para magaya natin yung lasa ng brown sugar na nakano sa labas. Pero naisip ko lang, meron kasi kaming gata dito. Ba't hindi ko try gumawa ng coco jam, latek. So gata, lagyan natin ng brown sugar. Maraming brown sugar talaga yung pre. Pasensya na. Yun. Pwede ba kulay ah? Hindi iba, two-tone na naman, di ba? Maraming brown sugar. Alam mo naman latex, di ba? I am happy to report, pare, na mukha siyang gumana. Tignan mo. Pero yun nga lang, kanina, kasalanan ko medyo nagkadikit-dikit siya. Ginupit-gupit ko na lang. Tapos, ayun, okay naman siya. Mukha bang sinaing yan? Mukha bang bahaw yan? Sagot! Hindi! Diba? Diba? Siya mukhang bahaw. Pero ito, mukhang bahaw. Ay, sorry. Ang ganda ng kana mo pero nasaktan ako. Tunog bakal eh. Pero gusto ko sana i-communicate na para siyang malutong, di ba? Yung una natin ilalagay dito sa parang fake latek natin, pre. Na mukhang hindi siya mukhang latek, honestly. Oo, siguro kasi hindi masyado maitim yung natin. Yung brown sugar natin. Mga inaanak ko dyan may Filipino restaurant, pwede nyo ilagay ito, pre. Karyoka 3 ways. Tapos latek, pare. Ewan ko mahilig ako sa latek eh. Second way, yung tsokolate ng anak ko. Sorry. Tapos siguro wag masyadong matsokolate, wag covered, no? Hindi, diba? Para lang, kasi baka mamaya magmukha lang siyang bet na marumi, alam mo yun? I feel bad! Tapos dapat pala ang inuna ko yung brown sugar kasi dapat siya ng mainit pa. Sige, dugasin na lang natin. Salang uli natin ng konti. Brown sugar muna. Teka, ba't hindi pa natin i-churro style? Cinnamon, di ba? Konti lang na cinnamon. Pwede namang wala, di ba? Kung nasunog tuloy. Hadukit! Init. Ito na ang ating karyoka 3 ways. Nagawa sa bahaw. Napakaganda. At saka, proud ako na nagawang ganyan yan. Ang tanong dyan, maganda nga, pero masarap ba? So, tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, suma ka muna. Konti lang. Masarap pa. Ay. Kapal ka ng outer level ng... Kapareha siya ng outer layer ng karyoka. Malutong. Mangko. Malutong. Ngayon, ito yung pinaka-plain. Tumamis lang siya ng konti. Masarap ba? Sarap din. Sarap siya, no? So, sige, upo ka na. Okay siya, pero meron akong issue dito. Feeling ko pag ito nalamigan, titigas. Parang Alvin, di ba? Pero yung tamang gusto na masarap. Kung ang tanong dito, masarap ba? Masarap siya. Ngayon, ewan ko maganda siya okay siya Pero feeling ko talaga, titigas. May ganung vibe, no? May ganung vibe, oh. Pero sige, mamaya natin problemahin yan. Dito muna tayo sa latek. Halika ulit dito. Yun ang masarap. Pati yung sauce. Oo. Saan ko ba nalasahan? Parang nga siyang inangit, pre. Ayaw. Tostado yung ilalim, puto maya sa iba. Mas malambot yung loob. Iba, ang lambot ng loob. Pre, kapag napagsabay mo yung lutong tsaka yung lambot, ang galing. Oh, doon sa request ng anak ko, tsokolate. Tinan mo. Diba? Kita mo parang nagkaroon siya ng space. Nagkaroon siya ng hangin sa loob. So parang ang dating talaga, cream puff na pinalamanan siya. Anye! It's quite hot, Quite crunchy as well. You like it? Okay. Oh! Eat that. Enjoy, my son.
Okay. Hindi, legit. Pre, no joke. Eto nung nabasa siya, tulad doon sa dalawa, mas naging okay siya. Kumpara mo dito, nakakatulong na mabasa siya. Kasi kahit mabasa siya, malutong pa rin siya. Pero, mas pleasant, siguro, mas pleasant siyang kainin. Baka mamaya kasi, tumigas lang to ng ganto, kasi mas matagal ko siyang sinala. Di ba kasi binalik ko sa mantika. Pwede yun, pre. Para ipakita, buksan uli natin to. Ito yung ito yung latek. Biko yung laman yan. Di ba parang biko yung laman, ganun siya. Panalo to, pre. Panalo siya. Hindi mo tinatago yung fact na kanin siya. At ang sarap na kanin siya. Gets mo? Gets mo yun? Para kang nakatikim ng ng halimbawa, biko. Nararamdaman mo yung texture ng mga bigas eh. Yun siya. Para siyang ganun. Okay to, pre. Tapos yung ginawa kong gata, tsaka brown sugar, ang sarap din. Tingnan nga dito. Pa. Di ba? Parang karyoka nga. Parang karyo. Ang ganda ng ang ganda ng contrast niya sa labas tsaka mula sa labas papunta sa loob. Sobrang karyo. Ang crunchy. Ang ganda nito. Try nyo to, pre. Ito yung pinakamadali. Ay, hindi. Well, Hindi, matagal. pinakamahirap din yung pandikdik. Oo. Tagumpay to, pare. Pero wait lang. May last pa tayo at ito yung pinakauna natin ginawa, pare. O, sige. Kunin nyo na yung chocolate tapos tikman na natin. So, ito siya. Tapos, kakain mo siya as is. Parang chocolate pudding, pero gawa sa kanin, di ba? Oh, di ba? Pwede ko na itong tikman dito mismo ngayon eh. O, Jerome, gusto mo ka na ngayon na. Mabilis lang. O, tikman ko na to. Okay. Knock! Ay, Who's there? Bahaw. Baho! Habang may bahaw. Habang may bahaw. Okay na. Nagitsa namin. Knock! Who's there? Bahaw. Baho! Bulong ng buhay, patuloy-tuloy sa pag-ikot. Ngayon na, nasa ilalim, sana bukas nasa ibahaw na. Ikaw na lang. Ay! Ano ka dito? Who's there? Bahaw. Si Lolo! May rules tayo dito. Lumalabas si Ethan eh. Baho! Baul ulit. Oh. Knock! Who's there? Baw! Baho! Baw! Bawi! Knock na yan. Sige na. Bahaw. Kinig. Lana. Ligwak. Wala to. Ay. Ay, ito. Mas okay yung O, ganyan muna. Hindi ko muna tatanggalin. meron ka dyan. Kuya Habon. Kuya Habon. Mabilisan lang tong tikim shot na to. Last na to. Binabalaan kita. O, dali. O, bilisan ba? Para matanggal na yung picture na yan dyan. O, tikman mo na to. Ang galing. Di ba? Para siyang naging mochi. Yun nga mismo, para siya naging mochi. Pero not totally. May bigas pa nga eh. Kanin, sorry. May kanin pa nga eh. Di ba? Ramdam mo siya. May kutsara pa ako dyan. Baka pwede natin kunin to. Ewan ko lang yung huli ko kasing gawa, mas matigas dito. So nabilog ko siya pang chocolate truffles. Oh, hanggang natin dyan. Chocolate truffles. Nagawa sa kanin. Sikolate, di ba? Meron ba dyan mga nanonood na naka-order ng sikolate? Anong taon yon? 2014 siguro, 2013, mga ganon. Pwede nyo pa actually itong ibalot sa melted chocolate muna. Yan na yun eh. Yan na yun. That is it, di ba? Tingnan mo yan. Ang tsutsal, di ba? Ito na ang tunay na tikim shot natin, pare. So, Jerome, slow mo ka muna. Konti lang. Itsura pa lang, social na, di ba? Chocolate truffles talaga, di ba? Tayo isa. Mr. Hinera. Sir, naman-tawa. Ano magagawa ako? Mabenta ako sa klase mo. Papatawag ko magulang yung dalawa. The perfect bite. Ang sarap. Sarap. Tsokolate. Parang mochi. Pero hindi siya sing chewy ng mochi. Ma-pleasant yung texture niya. Pero nung nalagyan ng pait sa labas, doon na. Lumabas yung pagiging tsokolate niya kasi puro tsokolate yung nasa labas niya. Tapos, may contrast sa flavor. Mapait muna, biglang tatamis. Tapos papait, tapos tatamis. Tapos parang ka nang hinahag ng nanay mo, di ba? Kaya binili ka dito. Bentang-benta sa akin. Ito bubuhay sa akin. Kaya bubuhay sa'yo. Singilin mo na. Naalala mo, nagbebenta ako. Oo. Diba? Umorder ka ba sa akin ito? Oo, pinaregalo ko yung kay Johnny. Tama. Siyempre.
Pero kaso parang isang beses lang. Hindi naman palagi, pre. Ah. Estudyante ba tayo? Kakagraduate lang natin. Minimum ako ng pre. Naintindihan ko naman. Eh, magkano to? Magkano benta ko dati? 300 plus Laki yun. ng patong mo sa akin. Hoy! Okay, di ba? Ako yung pait muna, tapos sarap pala sa dulo. Oo. Masarap, pre. Ano to? Bagong take sa chocolate truffles, hindi purong-purong tsokolate. May kukwento ka pa sa mga bisita mo. Ha? Chocolate truffles? Bakit ganito? Ang chewy. Para mochi. Abay, bahaw namin kagabi yan. Diba? Doon sila mabibilib sa'yo. Ha? Bahaw? Paano mo nagawa yan? Ay, nanood lang kami ng Ninong Ray. Diba? Ganon yun, pare. Teka lang. Kinuha ko na. Teka lang. Tikman mo. Harap. Harap? Unitin! Panisa! Hindi natuwa sa Ninong Ray, punit siya. Game. Natuwa, sustain. Sustain. Go! Knock-knock mo na, ha? Oh. May naktak na ba? Ang tanong. Wala. Buwan ko pumunta ka pa dito! Punihitin! Pasensya na, Sabon. Alam mo naman dito sa tribo natin, meron talaga mga batas. Tama. Diba? Pero eto lang, gusto ko lang sabihin, yung mga inaanak natin dyan, ino-open namin ang Knock-Knock Championship. Hindi lang sa amin, kundi, pati sa inyo, pare. So kapag meron kami nabasa, napakagandang knock-knock. Hindi nagmamatter ko ikaw yung nauna. Basta pag nabasa namin, kasi minsan halo-halo yung comments eh. Basta mabasa namin, siya yung magiging champion. So, I urge the people in the comment section na pag may nakita kayong magandang knock-knock, huwag niyong nakawin. I-like nyo. I-upvote nyo. Speaking of which, Alvin, parang may nakakalimutan ka. Parang hindi pa nagwawangwang Saan yung frame ni Habon? Uy! Ayan na. Yung prince ang maapaw. Alam niyo na ang tunog na yan. Comment of the day! Kanina yan, Bin. At 420, Marco, 420. Okay, oy. Yun ba yun? Ano Oh. ibig sabihin ng 420? Ang ibig sabihin ng 420, April 20. Pag ano yan? Tabi ng birthday mo. Tabi ng birthday ko, birthday April mo. 19. Sige. 21. 19. Sorry. Sabi nga ng airmats ko, mura ka daw ng mura. Oy! Pero nanonood naman siya at natutuwa. You can please everyone. Ang importante, masaya ka sa ginagawa mo at napapasaya mo kami mga audience mo. Tuloy lang, Ninong. God bless you and yours. Una sa lahat, maraming salamat sa mama mo. Hindi sa mama mo. Ay, hindi. Pero salamat din sa mama mo. Sa mama mo na nanonood kahit nagmumura ako. Naintindihan ko naman na hindi naman talaga pleasant ang pagmumura. Pero ayoko lang maging peke para sa inyo. Alam mo yun, kung magmumura ako, magmumura talaga ako. Biniblip naman namin na ngayon. Sorry, hindi na namin mabiblip yung mga pagmumura namin, yung mga nakaraang 2 taon, nakaraang 3 taon, di ba? Na ano naman ako, hindi, matagal na tayo nag-blip ng nag-blip ng mura di ba? So yung mga unang 2 taon namin, hindi ko na mabiblip yun. And naintindihan ko naman, pero maraming salamat pa rin na kahit hindi ako pasok sa values ng iba dyan, nanonood pa rin. Siguro may nakukuha silang something. Hindi naman kasi tayo magko-consume ng isang klaseng media na ang binibigay lang sa atin ay puro masasamang bagay. Diba? Minsan may mga ito-tolerate tayong bagay dyan at sa mga nagto-tolerate sa akin, sa mga pagmumura ko, maraming salamat na rin sa inyo and sana naman na-outweigh na lang ng benefits yung pahirap na dinudulot ko dahil sa pagmumura nyo, di ba? Pero ayun, maraming salamat and sana nag-enjoy kayo dito sa ating Bahaw 5 Ways Pare. Ako nag-enjoy, ang dami kong natutunan, dami kong na-discover, ang dami kong tuklasan, and nakain ako ng kanin para sa content na libre, na hindi ako nagigilty, di ba? At ayun, kung gusto... Teka, bakit? Wala nang laman niya. Kailangan namin lumaban. May knock-knock na ako eh. Sige, knock-knock mo, bilisan mo, wala na tayo SD card. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your... Kung gusto mo makaparood ng mga video ng ganito, minus yung knock-knock na yun, click nyo lang dyan. I love you mga inanak. That's yun. Ayoko nun. Kasali kayo sa knock-knock baka mailagay yung picture nyo dyan. Ayaw nyo. Nalagay namin sa pader namin, di ba? Kaya galingan nyo.